Kung balak mong lumipat dito sa Amerika, please panoorin mo muna 'to bago ka gumastos, mag-resign o mag-decide. Ito yung totoong proseso, totoong mga dokumento, at totoong mga gastos na dapat mong malaman bilang isang Pilipino na nagbabalak pumunta dito sa Amerika. Ayaw kong maligaw ka, ayaw kong ma-scam ka, kaya eto, step by step, walang arte. Hi, welcome to Pinoy sa Amerika. Kung first time mo dito sa channel, ako si Kuya Jan. Nagsishare ako ng mga real life experiences, mga tips at mga honest advice tungkol sa buhay ng mga Pinoy dito sa Amerika. Sa video nga pala na ito, sasagutin natin ang pinaka-common na tanong or isa sa mga tanong na paano ba talaga lumipat sa Amerika bilang Pilipino? Pagkatapos ng video na to, malinaw na sa'yo anong mga documents ang mga kailangan, magkano ang realistic na gastos, ano ang dapat na i-expect, at ano ang dapat iwasan. Medyo maraming information ang ibibigay natin dito sa video na to. Base sa experience ko at sa research ko na rin sa gamit ang Google, ChatGPT, ganyan. So, para hindi tayo masyadong mahirapan, meron tayong 6 na parte itong video na to. Ang first part, reality check. Second part, yung mga universal documents na makakailangan na kung sino man yung mga nag-a-apply dito, regardless kung anong visa ang kailangan nila. Part 3, kung ano-ano yung mga type ng mga visa. Part 4, real cost breakdown. Part 5, scams and warnings na mga tips natin. At saka part 6, final advice. So, isa-isahin natin yan. So, bago natin tuloy para itong video na to, disclaimer lang po. Itong sasabihin ko na to, base lang sa, again, yung experience ko, yung pagpunta ko rito, tsaka yung mga natulungan ko na rin na pumunta rito. At saka, yun nga, gamit ko ang ChatGPT tsaka Google. So, the best thing na may advice ko is para malaman ninyo yung mga actual na forms, mga ganon. Yung up-to-date na mga bayad, mga fees, tsaka yung mga kailangan na forms. I suggest na dumiretso kayo dun sa US Embassy, USCIS, o kaya magkonsulta kayo sa mga licensed na mga attorney, ganon, or lawyer na nag-specialize sa mga ganitong kaso. So, yun lang po, disclaimer lang. Hindi ako attorney, hindi ako accountant, hindi po ako nagre-recruit ng mga tao pupunta sa US. Gusto ko lang i-share yung mga experience ko sa mga natulungan ko dito na pupunta dito sa Amerika. Baka sakaling makatulong din ako kung nagbabalak kayong pumunta rito. So, unahin natin ang part 1, reality check. So, pasensya na nga pala, meron akong rito, mga notes dito kasi medyo mahaba nga, medyo maraming information. So, pasensya na lang at kailangan akong gamitin itong mga notes ko. So, reality check. Unahin muna natin ang reality check. So, ang paglipat sa Amerika ay hindi mabilis. Lagi po natin tandaan yan. Hindi ibig sabihin na nag-apply tayo ngayon, bukas ma-approve na yung visa or yung application o kung ano man yung ina-applyan natin. Hindi rin ito guaranteed na success at definitely hindi ito instant na yaman. So, kadalasan po, inaabot ng months to years ang proseso, depende sa type ng visa. Kaya bago ka mag-decide na pumunta rito, kailangan handa ka na mentally, emotionally, at financially. Yung sa amin, kagaya ng case ng family ko, my father was a
registered professional civil engineer sa Pilipinas, and it took him 20 plus years bago niya nakuha yung approval ng professional visa na in-apply niya long time ago. So, yun po ang katotohanan. At saka, ang unang napunta dito sa family namin, bali yung father ko, yung mother ko, at ako. Kasi ako lang yung bali under 21 years old noon. Yung brother ko at saka yung sister ko, hindi kaagad nakasama sa amin dahil over 21 years old na sila. So, inabot pa rin ng ilang taon, at least 5 years yun, 5 to 6 years, kasi kailangan mag-citizen muna yung mga parents ko noon bago na-petition yung mga kapatid ko, bago sila nakapunta dito. Yun. So, hindi po mabilis ang proseso or ang paglipat sa Amerika. Yung misis ko naman, kinuha ko rito as fiancé. So, yung proseso nun, mas madali. Less than 1 year lang. Almost 1 year kanyan. Pero mas mabilis sana kung na-follow up ka agad-agad or may follow up niya yung mga documents dun sa US Embassy. At saka yung mga employment based naman, tulad ng H-1B visa, swertihan din yan. Tsaka dati, nung ako yung nag-petition mismo, tsaka yung tumulong, may quota noon eh. I think ngayon may bago yata si President Trump. Binago na yata ngayon, pero noon may quota. So kailangan mong email yung application nila bago yung deadline yun nga, yung application. Yearly lang yun. So, swertihan din yun. Tsaka, hindi rin guaranteed na kahit mabunot ka na, kahit mapili ka na, ma-approvean pa rin yung petition sa'yo ng employer mo. So, yun lang po. Yun ang reality check. Hindi mabilis, hindi guaranteed na success, at saka hindi ito instant yaman. Okay, part 2 naman, ito yung mga universal documents. Ito muna yung mga basic documents na kailangan ng lahat. Kahit anong visa pa yan. So, H-1B, asawa mo, fiancé, or petition ng mga kamag-anak. Ito yung mga universal documents. So, itong mga ito, nag-a-apply sa lahat ng mga gusto mo punta rito. So, ito nga pala, ililista ko dito sa dito sa taas. O kaya sa may comments na lang. So, number 1, Philippine passport. Dapat meron kayong passport. Siguraduhin lang na valid siya ng at least 6 months. Kasi kahit na may Philippine passport na kayo, baka mag-i-expire na yon. So, siguraduhin lang na at least 6 months pa siya. Number 2, PSA birth certificate. Magdala ka ng original at photocopies na rin. Number 3, NBI clearance for travel abroad. Importanteng wala kang hit or wala kang kaso. Number 4, medical records at vaccination history. Lalo na ngayon, mahigpit sa vaccine tulad ng COVID, ganyan. Number 5, proof of financial capacity. Pwede itong mga bank statements, payslips ninyo, or sponsor ng mga documents ng mga sponsors ninyo. At saka number 6, educational records. So, for example, diploma, transcript, lalo na kung professional ka, tsaka yung license na rin ninyo kung professional ka nga. So, ito pala ang kompleto na yung folder ninyo. Pero yun ang mga basic na mga documents na kailangan ninyo. So, again, kahit na anong visa type, yun ang mga minimum requirements na kailangan. So, part 3 tayo. Yung mga visa-specific documents naman, katulad ng unang-una, yung employment-based na visa, work visa, kumbaga,
H1B, EB, etc., etc. Yung mga kailangan ninyo, signed employment contract, US Employer Petition Approval, I-797 yun, resume, yung license ninyo, kung halimbawa nurse ka, engineer, o anumang professional ang license mo, kailangan mo yon. English exam results, TOEFL, meron na rin yata sa Pilipinas yan, tsaka yung IELTS, at tsaka professional certificate copies nga, yun nga yung copy ng license ninyo. At tsaka kailangan mo ng employer kasi hindi ka pwedeng pumunta dito nang walang employer. So usually nung nag-process ako ng excuse me, ng H1B visa, ako lahat yung nag-process, ako lahat yung nag-package nung pinadala sa USCIS. Ang hiningi ko lang sa employee, yun nga yung mga requirements. Tapos ako na lahat. Marami din gagawin yung employer kasi ipapublish pa yun sa newspaper, i-research yung prevailing wage, gano'n. Basta maraming proseso, so hindi siya madali, makapal lang. Mga 2 inches yata yung package nun eh. Tsaka, tapos i-mail mo pa, gano'n. Maggagawa ka ng mga copies. Mas magandang kompleto lahat-lahat. Tsaka may index, gano'n, may mga tab para madaling i-review ng mga reviewer yung package ninyo. Yun lang ang tip ko. Tapos timingan yung yung kailangan timingan yung pag-mail ng package para pagpunta nila doon, kung may quota pa ito quota based kasi noon. Para pagdating doon sa USCIS, first day pa lang nandun na yung application ninyo para mabunod. So yun ang kailangan. Susunod naman yung family or spouse visa, katulad ng fiancé na rin, ganyan. Ang petition, so kailangan ng PSA marriage certificate. Kailangan proof of real relationship, dapat may relasyon kayo. Yung sa amin naman na misis noon, mga pictures, mga ganon. Dati wala pang smartphone noon, so for mga text messages, ganon, piprint mo, ipapackage mo rin, ganon, may litrato. So importante rin yun kasi chinecheck nila yun. Medical exam proof, usually sa St. Luke's, visa interview appointment, tapos affidavit of support, syempre from yung asawa ninyo, kaya fiancé. Photos, yun nga, providing relationship photos, or ngayon siguro pati mga email, mga ganun na acceptable na siguro ngayon yun, mga chat ninyo, tsaka yung mga remittance pag nagpapadala, pinapadalahan syempre sa Pilipinas, parang backup na rin yun. Tsaka yung mga sa telepono, syempre, or messages. Usually, yung family or spouse visa, ito ang isa sa pinakamatagal na i-process, pero ito naman yung pinaka-stable, kumbaga. Maghihintay ka lang, pero yun nga, stable siya. Hindi ka kaya ng employment-based na visa, hindi sigurado. So, yun ang kagandahan ng family or spouse visa. Susunod naman, student visa, F1, kailangan nito yung I-20 form from US school, syempre, yung pinagbayaran ng SEVIS na resibo, acceptance letter, at saka financial proof ng tuition funds ninyo, tsaka yung interview. At saka importante rin na ma-proof mo na babalik ka sa Pilipinas after nung kung ano man yung pag-aaralan ninyo. So part 4 naman, ito yung real cost breakdown. Ngayon pag-uusapan natin yung pera, kasi dito nadadapa yung marami, syempre mahal din, kailangan mag-ipon, ganyan. So ito yung mga pre-departure cost, kumbaga nasa Pilipinas pa kayo nito. So, i-expect mo na yung mga paprocess ninyo mga papeles katulad ng passport, tsaka mga document,
So, yun pa lang, mga around 3,000 plus pesos na yon. Visa fee, $160 to $325. Medical exam, $200 to $350. Plane ticket, depende kung saan kayo pupunta. One way, 900 to 1,700. Tsaka hindi pa kasama rito yung emergency funds ninyo. So, keep those in mind lang po. Lilista ko lahat ito para meron kayong checklist at saka reference. Upon arrival naman sa US, pag nandun na kayo, or pagdating mo sa US, yung housing deposit niyo, depende pa na kung saan kayo titira. Kung may kamag-anak kayo doon, that's great kasi malaking tipid yun. Pero kung wala naman, or kung hindi i-provide ng employer ninyo, which I think most of the time naman, mostly, especially yung mga nurses, I think yung employer nila, sila yung nagpo-provide ng yung basic necessities ng 1 or 2 months yata. So, ano na lang yun, iba na lang yun, ibang category na lang yun. Ito, yung mga walang, yung kumbaga, yung talagang kadarating lang talaga doon sa Amerika. So, kailangan mong magandaan ng house para sa housing deposit ninyo or apartment, ganyan. It ranges, depende kung gaano kalaki, kung saan. But average, 1,000 to 3,000 tax. Tapos yung first month rent ninyo, yun din ang range noon, 1,000 to 3,000. Groceries ninyo, depende rin kung ikaw lang mag-isa or kasama mo yung family mo. Nagre-range yan ng $350 to $700. Tapos yung transportation ninyo, kung paano set up, kung yung mga nurses nga ang gagaya niya, nating provide din nila yung first month na transportation ninyo. Pero after that, lalo na kung walang bus, kailangan nyo ng sasakyan, syempre. So, either bibili kayo ng sasakyan ninyo or makikisakay muna kayo. So, kailangan i-budget din ninyo yun sa budget ninyo pag nandito na kayo. Tapos, syempre, communication naman, telephone, internet, ganyan. Pag hindi pa kasama yun sa apartment, kailangan nyo i-budget din yun. Phone and internet, usually phone siguro mga $75, 50 to 75, ganyan. Internet, ganun din. Pero may mga bundle na ngayon. So, average kami na lang $100. So, real talk lang. Maganda ka ng at least mga 3,000 to 6,000 US dollars para sa buffer or parang budget para safe. So, part 5 tayo. Scams and warnings naman, mga tips, kanyan. So, ito yung seryosong paalala lang sa mga nagbabalak pumunta rito. Kahit hindi sa US, sa ibang basta abroad, kanyan. So, syempre, walang legit na nagsasabing guaranteed yung visa, fast approval, kapalit ng bayad, ganyan. Backdoor papuntang Amerika. Kung may nagsabi sa'yo niyan, sigurado yan, scam yan. Kasi wala namang magsasabi ng mga ganyan at saka hindi naman nga totoo talaga yung mga ganyan. So, para makasigurado, official sources ng pagpunta dito sa Amerika, puntahan lang ninyo yung US Embassy, USCIS website, at saka syempre yung mga licensed na lawyer na nag-specialize nga sa ganito, immigration lawyers, ganyan. So, para sigurado lang. So, yun lang po ang part 6 natin, final advice. Ang paglipat sa Amerika ay hindi para sa lahat, pero okay lang po yan. Hindi naman lahat nga makakapunta dito sa Amerika. Gustuhin man ninyo, natin, o hindi. Yung iba naman siniswerte, yung iba naman hindi. Pero okay lang yun. Marami pa namang ibang lugar. Pero maganda rin naman ang Amerika kung ma-approvean nga. Pero kung yun nga, buwang loob mo, handa ka, at malinaw ang plano mo, handa ka emotionally, financially, ganyan.
posible naman. So, huwag ka lang magmadali dahil matagal talaga ang proseso. Huwag kang ma-pressure dahil nga maraming requirements, matagal yung proseso, walang kasiguraduhan. At syempre, huwag kang matakot magtanong kung meron kang tanong dahil mas maganda yung tatanungin mo para hindi kayong nag-guess, kumbaga, kung ano man yung mga tanong mo sa utak mo. Kung hindi ka sigurado. So magtanong ka lang, katulad dito sa site ko nga na ito, kung meron kang tanong at meron naman akong sagot, o kung wala man, susubukan kong hanapin yung sagot. And syempre, susubukan natin tumulong kung meron ka man tanong or kung sino man yung mga naghahanap ng mga advice dyan. At meron din ako may advice base lang sa experience ko, ganyan. So, yun lang po. Kung nakaabot ka dito, maraming salamat. Ibig lang sabihin nun, seryoso ka sa pagpunta rito sa Amerika. So, comment down below kung anong visa ang gusto mong i-explore natin at gagawan ko ng separate na video yan. Or subscribe ka sa Pinoy sa Amerika para sa real, honest at kapaki-pakinabang na content para sa mga Pinoy na nangangarap pumunta dito sa Amerika or kung interesado ka dito sa Amerika. So hanggang sa susunod, ingat kababayan at God bless. Thank you. Bye.